isang kababayan natin ang nagsisimula ng makilala sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa kanyang ginagawang mga sapatos. Yes. Iba-iba, kakaiba ang kanyang disenyo para sa mga sapatos. Ang kanyang mga obra ay Philippine culture inspired at gamit niya iba't ibang mga local products, mga lokal na mga materyales. Nakakabilib, hindi po ba? Paano nga ba yan? Alamin natin kasama si Ivan Cedric Fabia. Good morning, Ivan! Pasok sa gate! Ivan! Pasok sa gate. Good morning, good Ang morning! tagal ka, bati ka naman, bati ka naman. Bati ka, bati ka! Good morning sa ating mga taga-subaybay. Ayan na. At mga nakikinig din sa Radyo Agila kasi Yes. TV Radyo tayo. Ivan! Nako, eto na! Interested kami rito, ha? Kasi ang kakaiba yung mga pagdisenyo mo ng sapatos mo. Maraming At salamat. very, very good for using our local products. So, Maraming kwento mo sa salamat. amin yan. Ayan, so itong mga dinala kong mga sample, dito gawa yung ating mga sapatos. So, ito yung pinakauna kong dinesign. Nasuot ko rin ngayon. Oo yung nga, panlalaki pakita niyo yung version. suot niya, my friend. Ayan, Yan. Ang ganda! Kumbaga sa Obra Mixed Media, mayroong solihiya, iba't ibang mga lokal na mga... Yes. Ayan. Kwento mo sa amin, anong mga materialis na local ba ito munang ginagamit natin? Oo. Ito, gawa to sa buri. Buri? Ito, abaka to. Ito Abaka. yung Manila gumamit hemp. dito, yes. oo. Tapos ito, brass to, tongkaling brass bell sa Mindanao. Okay. Ito ay ang solihiya. Yes. Yan, na ginamit Sa amin natin yan, sa Pampanga. Diba? Yes. May ganyan yan. Ano pa ito? Ito, leather mula sa may kawayan. Sa Bulacan. Yes. Ito At naman. ito naman, ito yung dinidevelop ng DOST-PTRI, plant-based leather to. yun. Yes, Picture yung natin nung huli. naging bisita natin. Yes. So, Okay. ito yung ginamit ko para kay Rambo since parang ina-advocacy ko yung animal, yung pangangalaga natin sa mga hayop. So, ayun naman yung challenge ko for this one. Okay, and so, this ito one yung also? deny na version. Okay. Ayan. Yun. So ito na, pag-usapan na natin itong mga disenyo mo. Ang kakaiba. So start natin mula dun sa kagaya ng iyong suot ngayon na favorite ko. Eto, anong tawag dito? Anong mga disenyo? Anong mga Materyales. gamit na material ang nakalagay dito? Ayan, ang pangalan nito ay Hibla Habi. So, mula dun sa pangalan niya, gawa siya sa iba't ibang hibla at iba't ibang hobby. So, alam naman natin na sa Pilipinas, hitik tayo sa mga natural resources na kung Okay. saan doon natin makukuha yung mga kagamitan dito. At bukod doon, makikita natin na iba't iba yung intricacy ng pattern, ng Correct. pagkakahabi sa kanya. So, bukod doon, meron tayo ritong wood carving, yung paglililok. Ayan, makikita natin dito sa kanyang heels. Ayan, which is ganun din naman dito sa male sapatos version. mo. Yes. At dito naman sa harapan na part, ito yung mga patterns mula sa kalinga. Yan. So, trinanslate natin siya sa broguing technique. Ayan. okay. Yung style Yes, ng shoe. yung pagkakapattern ng broguing niya. Ayan. So, yun yung kwento nitong unang sapatos. Di ba ang ganda nun? Galing. Pag tinanong ka, ang ganda ng Ganda, sapatos mo, tapos bigla mong ikikwento kung ano ang kwento ng sapatos. At Nire-represent mo. correct, Iba't ibang nire-represent kultura ng mo ang Pilipinas. ating kultura. Actually, Napakaganda, yes. Itong sapatos na ito, itong sa panlalaki, dinala na siya sa International Footwear Design Competition sa Guangzhou, China last year. At kumusta ang mga naging reaksyon ng mga nakakita niyan? Sila'y natuwa naman po. Yes, naman. Ganda-ganda. Ito, mas Ito na, my matangkad friend. pa sa akin to eh. Ayan. Ito yung pangalawa kong naging disenyo. Wana yung pangalan niya. Wana. Okay, Yes, anong ayan. meron dyan? Anong meron dyan? Si Wana naman, ayun, makikita pa rin natin yung pattern. Gusto ko i-celebrate yung mga kababaihan sa pamamagitan na ito. Yes. Gusto ko mapakita yung dalawang aspeto. Una, yung pagiging mga pinuno nila, yung pagiging matapang. At Leader. pangalawa, yung paghahabi nila. Yes. Ayan, so makikita yon sa dalawang pinaka-main material nitong ating sapatos Anong mga, na ito. mga materials ang nandyan? Ito yung solihiya na gawa sa ratan at yung mga leather na manually natin siyang kinat para magawa. manually? Yes. Tatsaga. Mano-mano yan. Maski itong mga patterns na ito. Lahat yan pinili sa isa mo? Opo. So, gano'ng katagal mo itong ginawa? Actually, nung ginawa ko ito, ano siya, halos siguro mga 2 linggo. Wow. Tapos sumabay pa ito sa Pasko. So habang Pasko, Sa holiday holiday. season. Oo, Ay, itong sa holiday season. Oo. So, itong kahoy, anong klaseng kahoy ito? Itong kahoy na to, santol yung ginamit para Okay. magaang siya. Ayun, yun yung ginamit ng... Ayan. Okay, dito naman tayo sa Santol. ito dito sa isang sa isang Ito yung sapatos pinaka-recent ko na ginawa na sapatos. Ayan, inspired siya sa kalesa. So, meron siyang totoong horseshoe sa ilalim. Wow. So, ito,
Sa paraan ng paggawa ko nito, dalawa yung kinonsider ko. Una, yung paa ng kabayo. Pangalawa, yung paa ng tao. Okay. Ayan. Tapos kung mapapansin natin, bato-bato yung nilagay ko rito Okay. sa part na to. Kasi gusto kong maranasan ng taong magsusuot. Ano yung nararanasan ng kabayo? Oh. Nasaktan ako doon. Yeah. Anong pinakamahirap na commissioned work para sa'yo? Yung pinagawa Actually, sa'yo ito yung pinaka sobrang nag-invest din talaga ako ng oras and all. Kasi And parang, research, oo. yes, kasi yung paggamit pa lang nitong material na to. Parang mahirap. Opo, yun. So ito, manually mo din siyang kukulayan and everything. Kasi parang kung gagamit ka lang ng balat, madali lang gawin siya. At Oho. kabisado na rin siya ng mga... At readily Sapater. made na, iba't ibang kulay, ganyan. Opo, So, opo. madali mo na. Pero Yes. ito kasi kailangan mo pa i-dye, kailangan mo pang, yung mas malambot siya, so madaling masira, or madaling mapupunit, halimbawa, di ba? Ayan, no? So, ayan, nakikita natin yung proseso Galing. ngayon. Pinapakita sa ating mga television or sa inyong mga monitor na kung saan man po kayo nanonood ngayon. At syempre, sa Radyo Agila, no? Pinakita natin yung isa-isang pagkakabit nitong sapatos na ito. At talaga namang ang daming proseso ng pinagdaanan. Ito parang si Lady Gaga, oh. Yes! Sapatos. Tuwan-tuwa si Lady Gaga dyan. Mukhang siya Sana masuot niya, no? Isusuot niya to. Yeah, Sigurado, yun. isusuot niya to. Ha! Kasi ganun- Natatanggal! Yes, ayun yung Okay. proseso ng pagsuot sa kanya. Bali, ito yung una mong isusuot, tapos itong pinaka para maisuot mo yung paa mo doon sa ilalim na Oo. part. Ayun. Kaya lang, yun nga yun. Gusto ni Ivan, maramdaman mo rin gaano kasakit ang maglakad ng mga bato-bato. Ayun, Yes. Paano ito? Oo, Pagkatapos nito sigurado, Oo. diretso ka rin ng ER. Pero kasi nga, ito yung kanyang gustong parang bilang Iparating. artist din. Yes, Ito ang opo. gusto niyang, advocacy niya rin ito para doon sa ating mga, Galing, ano? di ba, hype. Ang galing! Ang husay. Ito naman, ilang araw mo itong ginawa? Ito siguro, kasama ko yung mga sapatero sa Marikina. Oy, In wow! between, Palakpakan natin ang mga sapatero ng na to, Marikina. sa Oo. lahat ng pinapartner kami sa iba't ibang manufacturer sa Marikina. Oh, that's nice. So, ayun. Shout So, out. yes. Philippine Footwear Federation. Hello. Oh, Noel alam mo Box. naman ang Marikina. Noel Box. Correct. Kompetisyon! Meron ka raw mga pupuntang kompetisyon ngayon? Actually, si Rambo, Paghahanda. ilalaban pa rin siya sa International Footwear Design Competition this year. Ayun, so ihahanda muli siya. Tak! Sa'yo! Maraming salamat. Ang Sana galing. maiuwi mo ang corona na ayang papremyo Papremyo. nito. Para sa Maraming salamat. Pilipinas. Siyempre, para sa Pilipinas. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!